Praise. Hello, sound check. Praise. Okay na po. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa Panginoon na naririto tayong lahat muli upang magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon na kahit hindi maganda yung panahon, pero nandirito pa rin tayo. Sabi nga, walang makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Amen. At salamat din sa Lord sa pag-iingat na naririto tayo na magpapasalamat sa ating Panginoon. Dumako na po tayo sa Psalms reading po. Sa Psalms 86 po, verse 1 to 12 po. Sabay-sabay po nating basahin. Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God, save your servant who trusts in you. Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, for you to. O Lord, lift up my soul, for you are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, O Lord, listen to my cry for mercy. In the day of trouble, I will call to you, for you will answer me. Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Amen. Hallelujah. Tumako tayo po sa ano yun? Declaration. Sabay-sabay po tayo, full armor of God. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the power of this dark world, and against the forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Therefore, we put on the whole armor of God, Father in heaven. We put on the loins girded of truth, for Jesus is my truth. As it is written, I am the way, the truth, and the life. In the hidden part, thou shalt make me to know wisdom. Father God, we put on the breastplate of righteousness as we declare, Jesus, you are my righteousness. As it is written, for he had made him to be seen who know no sin, that we may be made the righteousness of God in him, and we are complete in him. Heavenly Father, we put on the feet shod with the preparation of the gospel of peace as we declare, Jesus, you are my preparation. It is written, I can do all things through Christ which strengthens me. Heavenly Father, we put on the shield of faith. Jesus, you are my faith. As it is written, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. For faith comes by hearing, and hearing the word of God. Father God, we put on the helmet of salvation. Jesus, you are my salvation. And as it is written, being made perfect,
He became the author of eternal salvation unto all of them that obey him. O God, the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle. Father God, we put on the sword of the Spirit, which is the word of God. Jesus, you are my living word. As it is written, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life, and pray always in the Spirit. Jesus, you are my baptizer in the Spirit, as it is written, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. And he who searches the hearts of men knows what is in the mind of the Spirit, what his intent is, because the Spirit intercedes and pleads before God in behalf of the saint according to in the harmony of God's will. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa buong isang linggo, Panginoon. Bagamat hindi po maganda yung panahon na nanatili, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa. Thank you for your protection, Lord God, and your provision sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And Lord God, thank you rin po sa buhay na patuloy mong pinahiram sa amin, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa kagalingan ng bawat isa, Lord God. Thank you so much, Lord God. You are our faithful God who loves us so much, Lord God. Thank you so much, Lord. Lord, sa mga oras na ito, muli po kaming dumudulog, maharap sa iyo, Panginoon, at humingi po ng kapatawaran, Panginoon, at paglilinis mo, Panginoon. I pray, Lord God, na muli kaming linisin at ibalik, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. Hugasan mo kami na iyong banal na dugo, Panginoon, at maging karapat-dapat po kami sa pagtayo sa iyong banal na paanan, Panginoon. Thank you, Lord, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ginawa mong marapat ang bawat isa dahil sa iyong biyaya at sa iyong habag, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo at umasa sa iyo, Panginoon. And Lord God, tinataas ko rin po sa iyo yung gawain sa magang ito. Lord God, wala kaming magagawa kundi mo kami sasamahan, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Kaya Lord, sa iyo namin tinitiwala ang lahat, Panginoon, na sasamahan mo kami. I pray, Lord God, na isugo mo po ang iyong Santong Espiritu siyang gagabay sa bawat isa, Panginoon. Fill this place with your Spirit and with your presence, Lord God. Thank you so much, Lord God. Alam ko, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi kami pababayaan sapagkat ito ay yung pangako, Panginoon, sa bawat isa na nananalig sa iyo, Panginoon. Lord God, I pray, Lord God, na lahat ng tatayo sa iyong paanan, Panginoon, sa harapan. I pray for your anointing, Panginoon. Mula sa maghahayag ng salita, Panginoon, tago mo po siya sa iyong likuran at ang kalooban mo lamang po ang siyang mahayag niya sa umagang ito. Ang iyong kalooban na, ang iyong salita na nais mong iparating, Panginoon, gamitin mo po siyang daluyan upang maparating sa amin ang iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Salamat po. Ganon din po sa lahat ng tatayo, sa lahat ng tutugtog, sa lahat ng awit, ang maglilid, Panginoon, sa worship, Panginoon. I pray for your anointing, Panginoon. Samahan mo sila at bigyan ng tinig na nagmumula sa iyo at lahat ng mga tutugtog. Hawakan mo ang kanilang mga kamay. Take full control of everything, Lord God. Sa namin pang nagkatiwala ang lahat. Ganun din po sa lahat ng sasayaw, Panginoon, lahat ng tambourine dancers, Lord God. Ikaw rin po ang magbigay ng karunungan sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ang buong gawain na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo at alam namin, Panginoon, tagumpay na po ang gawain ito, Panginoon. For you are our victorious God, our Jehovah Nissi, our banner of victory, Lord God. Thank you so much, Lord God. Sa namin, Panginoon, binabalik ang pinakamataas na pupuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise. Good morning po. Good morning. Ay, mahina. Good morning po. Good morning, church. Can we shout hallelujah? We shout hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this day.
Sabi nga ni Tita Cory kanina, masama man ng panahon, hindi ito magiging hadlang para makapagpuri tayo sa ating Panginoon. So, let me share my devotion with you. No? Every Sunday, iniisip ko lahat tayo, meron tayo mga kanya-kanyang bitbitin, dalahin, dahil tayo naman din ay outside of church, tayo ay regular na tao. Amen po ba? Some of us here came today with questions, with burdens, and waiting tayo sa sagot sa Panginoon. But regardless of our situation, isa lang po ang nananatiling tapat. Sino po ang nananatiling tapat? Ang ating pong Panginoon. Siya ang nananatiling tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Sabi nga sa Lamentations 3, verses 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. God Himself has never stopped being faithful to us. Amen? Meron bang panahon sa buhay natin na binigo tayo ng Panginoon? Meron ba? Parang wala, di ba? Dahil ang Diyos natin ay tapat. Pwede ba natin i-declare, ang Diyos natin ay tapat? Ang Diyos natin ay tapat. Amen. Let us declare that He is still God, He is still good, and He is still faithful. Hallelujah. And today, we're going to sing of His faithfulness in our lives. Ready na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Ipalakpak po natin ang ating mga kakamay at isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus sa umagang ito. Come on, church. His mercies are new every morning. His steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Through it all, you have been faithful. You've been so, so good. Kept your word like you said you would. Let's sing. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Here and now, looking back on where still you are faithful, Lord. Still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so, so good. You kept your word like you said you would. Come on, church, let's sing. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Whoa, whoa. Lord, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Through it all, Lord, you have been faithful to us. You have kept your word and answer us in many ways we could ever imagine. Through it all, you've been so, so good. Let us declare, kept your word like you said you would. Through it all, you
on, church, let us clap and give our best clap offering to our living King. Sing. You are God and I am not, so take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. You are God and I am not, so take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Come on, church, pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay towards the heaven and declare that there is no other name like Jesus. There's 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 no other name like Jesus. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. There's no other name like Jesus. There's no name like Jesus. No other name like Jesus. Declare, there's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. You are good. There is no name like Jesus. You are good. Hallelujah. Thank you, Jesus. It says in His word in Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. There is no other name that can save us. We only have one name to worship, and that name is Jesus. Hallelujah.
Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. In the name of Jesus, there is freedom. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus brings victory. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is high above all things. There's just something in the name of Jesus. Something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus. You're Lord over all. We declare Jesus. Jesus, name above all names. You're the healer. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. And your name is Jesus, Lord over all. We shout the name, Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus. Lift up the name of worship the Savior. No other name like Jesus. Lift up the name of worship the Savior. No other name like Jesus. Name above all names. The one who takes all
the name of Jesus. Worship the Savior. No other name like Jesus. And all praise, all praise to the name above all names. Jesus, you reign. You reign. You're the name above all names. Minsan pa all praise. No praise, all praise to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all names. There's no name high, there's no name greater than the name of Jesus.
The blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, and you're still seated on the throne. The blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, and you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. Thank you, Jesus. And hell still knows the grave is still empty, the stone is still rolled, and you're still high and lifted up, and you're still seated on the throne. No praise, all praise to Jesus, to the name above all names. Jesus, you reign. You're the name above all. Come on, church, we sing hallelujah. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing, there is no other name. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing. No praise, all praise to the name above all names. Jesus, you reign. To the name above all names. Your name, you're the name above all names. You're the name above all names. Jesus, your name is greater, Lord. Your name is higher, higher than every name, Panginoon. Hallelujah. Age to age will sing how good you are, how faithful you have been to our lives, Lord. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for your sacrifice. And in your word it says that the name that is above every name is the name of Jesus. And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is our Lord. Amen? That Jesus Christ is our Lord. He is the Lord of our lives. Kahit na meron tayong pinagdadaanan personally, meron tayong mga bagay na hindi masuko sa Panginoon, we have to be reminded who Jesus is in our life. Hallelujah. Sabi nga, your situation has a name, but Jesus is above it. Your disease has a name, but Jesus is above it. Your fear has a name, but Jesus is above it. Your struggles and your problems has a name, but Jesus is above it. Can we declare that Jesus is the name above every other name? Hallelujah.
far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is named far above. That name is Jesus. We are declaring the name of our Savior, Jesus Christ. The name that saves, the name that heals, the name that provides, the name that forgives us, the name that frees us, the name that strengthens and empowers us. And that is the name of our Jesus. That is the name of our Lord Jesus Christ. Can we shout Jesus? Church, can we shout Jesus and declare that He is above every name? Jesus! We sing Jesus! Your name is higher, Jesus! Your name is greater! Your name is higher than all names! We sing Jesus! We sing Jesus! We sing power to your name, Jesus! And we declare, we sing hallelujah, church, come on, sing! And hallelujah. And every voice will proclaim, there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing. There is no higher name. Hallelujah. Every voice will proclaim, there is no higher name. Hallelujah. And age to age we will sing. And no praise. Thank you, Jesus. All praise to the name above all names. Jesus, you reign. You reign. You're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all names. Your name is greater, your name is higher, and your name is Jesus. Minsan pabigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning po. Medyo tumadami-dami na po tayo. Pwede po ba pakigreet po yung mga katabi po natin, kamayan po natin, at sabihin po natin that they are welcome in the presence of the Lord today. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa kamayan. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Unity in unity. La 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 la. In unity in unity. La 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 la. Behold how good and how blessed
praise. Amen. Hindi man mabuti ang panahon, mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti ang ating Diyos kahit muulan, dinako niya tayo dito ng ligtas at maayos sa amin. Pwede po ba ako magpaawit? Pwede po ba? Okay lang ba sa inyo? Yung tinawag mo ako sa aking pangalan. Medyo antique pero malaman. Kasi as a part of my message for today, kung bakit tayo tinawag. Lahat naman tayo dito ay tinawag. Amen? Kasi gusto ko lang magpaawit kasi namimiss ko na mag-song leader eh. Pwede ba ako mag-song leader? Tatanggapin ba ninyo ako? Luma o bago? Bago at luma, line up ano? Pwede po. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang awitan ng Panginoon. Nandiyan dyan pa? Baka sa kaantikan, hindi na makita. Masaya lang tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Parang gusto ko na yatang hubadin, mainit na eh. Kaya lang, wala akong damit na pang-preach eh. Hindi ako sanay kasi mag-jacket eh. Sinabayan ko lang yung panahon. Ngayon, nung narito na ako, bigla na yatang uminit. Kasi naka-t-shirt lang ako eh. Yan. May purpose. Bakit ba tayo tinawag ng Diyos sa ating mga pangalan? At bakit tayo pinili? Yan po that is a part of my message about accountability. May purpose at may plano ang Diyos kung bakit tayo tinawag. Tama? Sapagkat accountability ng Diyos na tayo tawagin upang sa ganon, maging kapakinabangan ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Tama po ba? Amen? So, pwede pong bigyan natin ng galang ang ating Panginoon. Awitin po natin ito with all our hearts. Kung bakit tayo pinili ng Diyos. Amen. Bago po ako mag-pray, let us sing this song. Oh, we praise your name, O God. Oh, we exalt your name, Jesus. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Ikaw po ang Diyos na nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw po ang aming hari, ikaw po ang aming Panginoon. Kami po'y pinili mo. Tinawag mo kami sa aming mga pangalan. Alam mo ang aming mga pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sige po. Ulitin po natin. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y pinatawag sa maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa iyo'y aalay. Salamat ako'y tinawag at sa puso ko'y nilagay. Kaya naman ang buhay ko'y sa'yo'y aalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsamba at papuri sa'yo'y aalay.
ako'y tinawag. Salamat ako'y tinawag. At sa puso mo inilaan. O, totoo nga po ba kami, Panginoon? Ay maglilingkod ng buhay sa amin. Lord, paglilingkuran ka namin ang buong buhay namin, Panginoon. Kaya mo kami pinili at inalagaan upang paglingkuran ka ng habang buhay. Kaya Lord, nawa, ang awiting ito, Panginoon, ay maunawa ng bawat isa. Na hindi ang paglilingkod ay ngayong araw, bukas, sa isang buwan. Pero ang sabi mo, maglilingkod kami ng buong buhay, Panginoon, habang buhay, O Diyos. Kaya sa umagang ito, kami po ay patawarin mo sa mga kasalanang nagawa namin, sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man o hindi. At ang iyong mga salita ay maging alulod ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa loob ng isang linggo. Iningatan mo po kami, Panginoon, although masama ang panahon, pero patuloy po kami magpupuri sa iyo at magpapasalamat, O God. Lord, tinataas ko rin po sa iyo si Manay Nancy Alarcon, Panginoon, na siya po ay natake at siya po ay nasa ospital sa Dasmariñas, Panginoon. Lord, kahabagan mo po siya at sa kanya pong edad, tulungan mo po siya na makarecover, Panginoon, sa kanya pong atake sa puso, Panginoon. Lord, kahabagan mo po si Manay Nancy sa mga oras na ito sapagkat siya po ay higit na nangangailangan ng prayer na rumula po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po at naniniwala kami na po siya pinagaling mo na po sa pangalan ni Jesus, Lord. At pagpalain mo po ang mga salita mo sa umagang ito at ito po ay titimo sa abang lingkod mo, titimo rin po sa makikinig ng iyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain mo po ang gawain ito at pagpalain mo po mga kapatid namin na nasa online. In Jesus' name, ito po samot haling namin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kumusta na po tayo? Nabaulan ng isang linggong maulan. Mahigit na isang linggong ulan na to. Wala ngang bagyo, pero mas malupit yung bagyong habagat. Hindi naman siya bagyo. Di ba? Monsoon rain lang. Kaya lang, medyo dahil sa ulan na to, yung pinagawa kong plywood, bagong-bago, durog na naman. Labor, materialis na naman. Nako, talaga naman, oo. Kabago-bago yung pinakabit kong plywood, mga 2 months ago. Wala, durog na naman. Alam niyo mga kapatid, naparito si Jesus upang ialay ang kanyang buhay para iligtas ang ang makasalanan. Amen po ba? So, sinabi rin ni Juan Bautista na ang sabi niya, talikdanin ninyo at pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. At the same time, sinabi rin ng Panginoon, pagtalikdan ninyo at pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Itong topic ko sa umagang ito, mga kapatid, related po doon sa kasalanan. Pero, yung kasalanan na yan, na dapat talaga ay maalis sa atin. Kasi, yung topic ng isang lingkod ng Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kapag tayo nagsisi, ay totoo at tunay. Amen? Hindi yung hingi ka ng tawad ngayon, bukas uulitin mo na naman. Anong topic ni Pastor Bebot doon? Kung naalala ninyo, wala na makaalala. Kaya sabi ko nga, sa halip na mag-cellphone tayo, magse-sermon na naman si Pastor, which is true. Pag mag-cellphone kayo, makinig naman kayo. Kung totoo naman cellphone ang talaga sinusubaybayan ninyo, the Word of God, nawa, ay timo mo sa... Anong message ni Pastor Bebot noong nakaraan? Oh, kita nyo yung mga nagnuno, sila lang nakapagsalita. Tama po ba? Pag true repentance, utos siya ng Diyos. Amen? Kapag humingi ka ng tawad, true repentance means pagsisisi. Pag nagsisi tayo, huwag mo nang ulit-ulitin. Kaya nga sabi ng Panginoon, pumunta siya dito sa lupa upang ialay ang kanyang buhay para iligtas ang Ang mayayaman ba? Hindi. Ang mga makasalanan. Same goes, sinabi rin
Juan Bautista at inulit ng ating Panginoon. Pag tayo nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos, no need for you to repeat. Kasi, anong mensahe naman ni Pastor Jonathan? Tinutugma-tugma ko lang po mga kapatid. Kayo, madaling matandaan. Pag tayo nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos, panatilihin natin sa ating puso yung pagsisisi. Huwag nang ulit-ulitin. At pag nagtanim ka na ng kasalanan, ano nga anihin mo? Mensahe naman ni Bishop Robert. Anong mensahe ni Bishop Robert? Ha? Pag nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ba ng kapayapaan? Ha? Aani ka ba ng kayamanan? Hindi. Kasalanan ang aanihin mo. Itindanin mo kasalanan eh. Kung bakit ko po ito inuulit, mga kapatid, kasi part ito na mensahe ng ating Diyos. Ang ating pong mensahe sa umagang ito is, basahin po muna natin yung key verse natin sa umagang ito bago tayo dumako dyan. Hebreo, chapter 3, verse 12 to 13. Ito po ang sabi, maganda, sabi dito. Mga kapatid, tama ba? Mga kapatid, ito po ay patungkol sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Naku, never, wag natin gawin yan. Na mawawalan tayo ng pananampalataya hanggang sa talikdan natin ang Diyos na buhay. Verse 13. Sa halip, anong sabi? Magpaalalahanan kayo araw-araw. Amen? Araw-araw ang sabi dito sa sumulat ng Hebreo. Habang may panahon man, rain or shine, habang may panahon pa. Upang ang sino man, binanggit na naman sa lahat, ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng, kaya ko po pinaawit yun. Kasalanan, binanggit po yan. Sa mga other verse pa natin, may babanggitin din yan. So, ang ating pong topic sa umagang ito ay the value of accountability. Meron po talaga tayong accountability. Bakit napakahalaga po? Bakit sobrang napakahalaga ito sa buhay ng Kristiyano? Bakit? Hindi ka magtatagumpay mag-isa. Amen? Kundi mo, kailangan mo ang Diyos at kapwa. Amen? Napakahalaga po ito. Mahalaga po ito. Hindi ka magtatagumpay. Magtatagumpay po tayo kung wala ang Panginoon? Magtatagumpay ba tayo kung di natin kasama ang Panginoon? Hindi talaga tayo magtatagumpay. Kailangan natin ating Panginoon. Tulong-tulong tayo, mga Kristiyano. What is the meaning of accountability, mga kapatid? Yan. Nandiyan dyan, nilagay ko na dyan. Unawain na lang po natin. Ang accountability o yung pong pananagutan ay ang pagiging handang magpaliwanag o humarap sa kahinatnan ng iyong ginawa. Kung ano yung ginawa mo, iyon ang iyong pag-isipan. Ito ay disenyo ng Diyos upang ilayo tayo sa pagtatago. At dalhin sa liwanag kasama ang kapwa natin, Kristiyano. Kusang pag-ako ng responsibilidad sa harap ng Diyos at sa kapwa para sa sariling mga kilos, salita at desisyon. Amen? Balikan po natin yung verse 13 ng Hebreo. Take note, yung word na magpapaalalahanan. Accountability ba yan o hindi? Accountability yan ng kapwa Kristiyano na paalalahanan mo araw-araw ang mga kapatid namin habang may panahon pa. Upang ang sino man sa atin ay hindi madaya ng at maging alipin ng kasalanan.
Alam niyo mga kapatid, dahil ang kasalanan ay lalong lumalakas kapag ito ay nasa dilim. Sino ba ang nasa dilim? Ang ating kaaway. Pero kung ito ay i-expose mo, na huwag magkakaroon na tinatawag na paghilom sa ating mga puso. Kapag tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, napakagaan ang ating mga puso. Naghihilom ang ating mga puso. Anong sinabi ng Panginoong Hesus doon sa babaeng nahuling nangangalon niya? Sin no more. Ibig sabihin, wag mo nang ulitin. So dapat po, ang buhay ng isang Kristiyano, dapat hindi na ulit-ulitin. Ewan ko kung magagawa ninyo yun, pero dapat gawin natin. Utos ito ng Panginoon. Kaya nga siya naparito upang iligtas ang makasalanan. Tandaan po natin, hindi mahal ng Diyos ang kasalanan. Ang mahal ng Diyos ay yung mga makasalanan tulad natin. Amen? Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin sa Galatians. Paalala na naman ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Oh, ano na naman sabi? Hindi lang ako, ikaw kapatid, hindi mga kapatid, ibig sabihin marami mga Kristiyanong. Ayan oh, paalala na naman. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, talagang alam ng Diyos na may mahuhulog talaga sa pagkakasala. Kayong pinapatnubayan pa tayo ng banal na Espiritu. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo. May warning si Lord. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Malinaw po yan. Verse 2. Anong sabi? Anong accountability natin dito? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Kapag may pasanin ng ating mga kapatid, tulungan natin. Amen? Sapagkat utos yan ng Diyos. At sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang, ang utos ni Kristo. Sundin natin ng buong puso ang utos ni Kristo. Notice po, yung sinasabi rito, yung accountability, kayong pinapatnubayan ng Espiritu. In other words, mga kapatid, magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Bilang Kristiyano, accountable tayong mag-share ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng di mananampalataya. Ito naman, bago naman tayo mag-share, at mag-correct, kailangan din naman nating inaayos din natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Baka mag-share ka, ikaw din kailangan ka rin naman palang sharean. Kailangan talaga, mga kapatid, rooted tayo ng Word of God, babad sa panalangin, lagi nating sundin ang utos ng Diyos sa tangkaloob niya. Baka naman mag-share ka, pati ikaw madaya eh. Merong ganon. Sa halip na mag-share, ikaw ang natangay. Amen? Anong sabi sa Mateo 7:3? Bago tayo mag-share sa ating mga kapatid na nagdadala ng pasanin. Ang sabi, pakiano sa 7:3, hindi ko yata nailista yan. Tagalog. Oh, yan. At bakit mo tinitingnan ang puwing ng nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Bago mo alisin ang puwing ng iyong kapwa kapatid, alisin mo muna yung puwing ng iyong mata. Baka naman kayo mag-share ka, puno naman pala ng yung puso mo. Kaya ingat tayo mga kapatid. Amen? Bago mo alisin. Tuloy natin sa 4. Doon po sa Mateo. Verse 4. O yan.
O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata. 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, yun, naku, ang sakit. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. Ibig sabihin, alisin mo muna yung nasa puso mo. At kung magkagawin, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Diyos. Bago tayo mag-share, i-check muna natin ang sarili kung karapat dapat tayo mag-share. Baka ikaw pa ang matangay eh. Baka ma-sharean ka ng ibang salita, bibigay ka naman. Meron pong nangyayaring ganyan. Kaya ang sabi, kaya ang warning ng Diyos, mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Baka sabihin, salim na sisira mo, nakita mo yung isang kapatid medyo, yung sumasyat ba? Halimbawa lang naman baka pati ikaw ay pakialalayan nga si mami. Ay, meron naman pang alalay. Ang sabi rito, baka kayo ay matukso o makasama sa ginagawa niya. Kaya ang sabi ng Bible, magtulungan kayo. Handa po ba tayo magtulungan? Amen. Kaya nakakalungkot itong ating kisame. Baka one time sumasayo yung mga tamboriners dito. Nawa naman hindi mabaksakan. Pero delikado na yun. Kaya ang sabi, magtulungan tayo at sa atin, sa isa't isa upang masunod ninyo ang kautusan ni Kristo. Ano pa yung accountability natin, mga kapatid? Good morning po, Mami. Morning. Di lang yan about accountability. Yung paalalahanan natin sa tulong at habag ng Diyos. Let us open our books in the book of Hebrew. Verse 24. Hebrew chapter 10, verse 24 and 25. Very common verse itong 10:25 ng Hebrew. Verse 24. At sikapin nating mapukaw o yung gisingin ang damdamin ng bawat isa, binanggit na naman tayong lahat. Pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ito po yung accountability natin bilang mga Kristiyano sa Diyos. Verse 25. This is a common verse to all of us. Huwag nating tayo na namang lahat. Hindi lang ako, huwag ikaw. Kundi nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, which is fellowship. Hindi lang araw ng linggo. Kailangan sa Bible study, Erev Shabbat, devotion, lahat ng gawain ng Diyos. Huwag kaligtaan. Amen? Utos niya yan, hindi naman ako nag-uutos Why? Bakit niya inuutos ito? Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. May nagtatanong sa akin yung pastor, lagi na lang sinasabi, malapit na dumating ang Panginoon, kailan ba? Huwag mo nang tanungin yun. Siya nagsabi, siya nakakaalam. Ikaw hindi mo alam, ako mas lalong hindi ko alam kung kailan dadating ang Panginoon. Basta sinabi niya yan, darating siya. Amen? Sinabi niya yun Huwag na nating Huwag na nating pag-diskusyonan yun. So, ang sabi rito, huwag kaligtaan. Yun namang iba, may mga rason naman. Nagpapaalam naman kung bakit wala ng linggo. Kaya lang, ang sabi rito, napakahalaga po yung sama-sama po tayo sa Panginoon. Amen? Tulad nito, sama-sama po tayo na nagpapaalalahanan ang isa't isa. Mismo ang Bible po, mga kapatid, nagsasabi na wag nating sanayin ang di pagdalo sa pagtitipon. Sa gawain ng Diyos, dahil accountability natin yan sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Accountable talaga tayo sa pagdalo sa pagtitipon. Kaya,
Isipin natin mga kapatid, ang ginagawa natin ito ay para sa Diyos. Ang sabi sa awitin natin, maglilingkod habang buhay. Amen? So purihin po ang Panginoon. There are 3 key points dito po about accountability. Doon na po tayo sa next. 3 punto kung bakit napakahalaga nitong accountability sa mga Kristiyano. 3 po. Accountability protects you. It protects you. Naniniwala kayo na protektado tayo ng Diyos? Amen. Tandaan natin mga kapatid, mahirap lumaban mag-isa. Hindi mo yan kakayanin kung hindi mo kasama ang Diyos. Kasama kang nananalangin, mas gumagaan ang iyong pasanin. Pagsama-sama sa pananalangin, hindi makakagawa ang kaaway. Napakahalaga po yung corporate prayer. Dahil bakit po yan ang panalangin? Dapat sa Kristiyano ay be prayerful. Nananalangin po ba tayo? Napakahalaga po mga kapatid ang prayer para maprotektahan tayo ng Diyos. Dapat sa Kristiyano, hindi dapat magtakipan, kundi magtapikan. Paalalahanan mo siya, kapatid, pasensya, kumusta na? Wala ka nung linggo ah. Ay hindi, pastor, nagpaalam naman, okay. Ibig sabihin ko, kumustahin mo lang. Yung problema, pag hinanap, tinanong kung nasaan, hinanap mo, natural hanapin ka, kung wala eh. Sino bang hinahanap yung nawawala o naroon? Natural hanapin mo yung nawawala, isa yung paggalit. Wag daw hanapin, wag daw bantayan. Naku naman, in Jesus' name. Kaya nga hinahanap dahil wala. Ang binanggit, wag kaligtaan. Paalala lang yun, paalala. Bilang mga lingkod ng Diyos, natural, paalalahanan. Nakakasakit ba yung paalalahanan kayo? Nakakasakit ba yung hanapin kayo? Eh, Panginoong Isus nga, isang tupay, meron naman siyang natitira. Bakit hahanapin pa niya ng isa? Hayaan mo lang yon dahil mahal ng Diyos ang mga tupa. Amen? Alam ninyo, mga kapatid, ako naniniwala rito, talaga ito tumatak sa aking puso. It protects you, yes. Papatotoo lang ako mga 30 minutes. Kaya? Kaya. Di po ganito, during my prime years, nako, ayos. Nung medyo bata-bata pa tayo, alam naman ninyo na ang naging hanap buhay ko noon ay namamasada. Kapag umaga, 4 o'clock, pipila na ako dyan sa may Vista Mall, sa may Jollibee. Siyempre, rush hour yan eh. So makakapuno ako ng pasero is 5 o'clock in the morning, going to South Station na Labang. Kaya ko sinasabing, it protects you, totoo yan. Ang Diyos talaga magprotekta. Habang namamaybay na ako at puno na ako, pagsapit ko ng somewhere in parang dito sa may subdivision na ang lusot dito sa Kwan. Ang lusot dito sa kami sa Blue Avenue na nung subdivision yun sa Alabang ay dito sa Danghari. Pagtapa ko ng preno, yes, lusot ang pedal. Puno ko ng pasero. Siyempre, natural, bago ka umalis, prayer, covering, traveling mercy. Lord, naku, lusot po ang preno. Nagpabagal-bagal na ako ng takbo. In-engine brake ko siya from quinta and then kwarta. Dahan-dahan lang hanggang sa umabot ng primera. Umabot ako doon sa Green Hills Christian Fellowship. Salamat naman sa Diyos at naitabi ko. Sir, bakit po tayo tumigil? May titingnan lang po ako. Hindi ko sinabi na wala ng preno. Baka magsitalon eh. Pero nakahinto na siya. Ginidit ko na siya doon sa Green Hills Christian Fellowship. Tapos, dali lang po, may titingnan ako. Pagsilip ko doon sa kaliwang gulong sa harapan, basang-basa na ng brake fluid. Yes, sabi ko. Inopen ko yung hood, nilagyan ko siya ng fluid.
So, ang ginawa ko lang para may hatid ko po sila, kasi hindi ko sila pwedeng ibaba dahil walang masasakyan. Rush hour yun, puno sa ko itatransfer. At saka mahirap, pagsosoli ko na naman yung mga pambasahin nila eh. Sa madalit sabi, mga kapatid, kaya itong It Protects You, iningatan talaga ako na Diyos. Sa ginawa ko, ikinondemn ko yung copper tube ng kaliwang gulong, binuluktot ko para hindi lumusot ang fluid doon. So, ang nangyari po, 3 gulong na lang yung gumagana. Pero in fact, inihatid ko pa rin sa Alabang. Pagdating ko sa Alabang, hindi na ako tumuloy doon sa mismo pinaka-terminal. Baba na po kayo. Pag-uwi, isa kagustuhan ko magkalaman naman ako, namikap pa ako ng pasahero. 3 gulong na nga lang ang preno, namikap pa ng pasahero. Hindi naman kaswapangin, pero kailangan total. Papunta na rin naman ako ng Maluina. At doon ko po nakikita, mga kapatid, kapag ang Panginoon ay kasama mo, it protects you. Hindi lang po 1 beses, 2 beses po ako nawala ng preno. Pangatlo pa pala dito sa Sapote. Inuwi ko na walang preno. Dahil alam ko ang Diyos. Alam niyo, napakalaking accountability ko sa mga pasero kapag may nangyari. Kulong ako, either matigok ako, pati mga pasero. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kapag tayo ang lingkod ng Diyos, may favor tayo sa Diyos. It protects us. Amen? Naniniwala kayo? Protektahan tayo ng Diyos. Marami na mga nagpatotoo dito na nagmamaneho ng sasakyan. It protects us. Kaya nakakataba po ng puso talaga kapag tayo nagdilingkod sa Diyos. Dapat magising na tayo. Diyos pa rin ang ating maasahan sa ating mga buhay. Amen? Napakahalaga po yung pagtutulungan at pagpapalakasan ang bawat Kristiyano. Yun nga po, binanggit sa Hebrews 3:13, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw. Tapikin natin ang ating mga kapatid. Kapatid, parang ano ka na yata, parang nagkukulang ka na yata. Kapatid, parang hindi ka na yata nagdadadalo. Kapatid, para bang sa tingin ko nangihina ka. Kapatid, para bang may pangangailangan ka. Magkano ba ang kailangan mo? Pumunta ka kay Sister Mars, bibigyan ka niya ng pangangailangan. Amen? Dahil may trabaho na ito, teacher ito eh. Amen? Joke lang. Protektahan natin sila at higit sa lahat panalangin. Ang number 1 is prayer. Amen? Naniniwala ba kayo na puprotektahan tayo ng Diyos? It protects us. Pangalawa, eto, naniniwala kayo dito? Accountability leads to healing? Ha? Tingnan natin sa Santiago o James 5:1 verse 16. Chapter 5, verse 16. Ayan, tayo na namang lahat. Talaga pinatutungkol ito sa lahat eh. Ano sabi? Ano sabi ng aklat ng Santiago? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan o kasalanan na naman. At ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y umano. Kaya nga sinasabi natin dito, napakahalaga ng prayers. Kaya nga pinag-pray ko agad si Manay Nancy dahil kailangan niya ng prayer. At ang Panginoon ang hihipo sa kanya sa kanyang kalagayan sa ngayon. Wala man ako doon, wala man tayo doon, pero ang Diyos kasama niya roon. Amen? At ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Sino magpe-pray? Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong sinungaling ba? Maraming kasalanan ng taong matuwid. Yung pong righteous. Mananalangin ka, punong-puno naman ng dumi ang puso mo. Hindi didinggin ng Diyos yun. Kasi ang Diyos natin nananahan sa malinis na puso. Huwag mo lagyan ng kasalanan. Hindi ka talaga didinggin ng Diyos. Kaya nga, ang lagi nating sasambitin, bago tayo matulog, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya nga, ang ginagawa namin sa devotion, sino ba yun? Kaya ang ginagawa namin sa devotion, wala kaming ginawa, kundi ipanalangin
ang bawat isa sa inyo. Yan po ang mahalaga, lalo na po yung mga nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga, ano sabi? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Praise the Lord. Makita po ninyo salitang kapag upang kayo'y gumaling. Paano tayo gagaling? Paano tayo gagaling, mga kapatid? Ang sabi, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong kasalanan at laging dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Huwag tayong mahiya. Kung noon nga mga panahon ng araw, ewan ko sino mahilig ditong tawag dito, yung mangumpisal. Di ba may yung ano? Di ba? Hindi tayo nahihiyang sabihin ko anong kasalanan? Father, nang-rape po ako. Father, pumatay po ako ng tao. Anong gagawin ko? Ano pong gagawin ko, Father? Manalangin ka na 1,000 Ama namin. 5,000 Aba Ginoong Maria. At patatawarin ka ng Diyos. Anong sabi? Bilang mga Kristiyano, dumulog kayo sa Panginoon at manalangin. Yun po ang pinakasusi, panalangin sa Diyos. Amen? Hindi natin ito magagawa, mga kapatid. Ang Diyos lang ang may tunay na may magagawa. Siguro, halimbawa ko lang si David. Marahil alam naman na ninyo ang naging buhay ni Haring David. Siya po ay pinili bilang upang maging hari ng Israel. Tama po. Anong kasalanan ni Haring David? Tumingin siya sa babae. Kaya talagang lust of the eyes. Kasalanan talaga eh. Tumingin, nakursunadahan, naanakan, at ang pinakamatindi, siya ay naging accessory to the crime. Anong ginawa niya sa asawa ni Bathsheba? Inilagay sa harapan. Alam niyo, yung pag inilagay ka sa harapan, yan ang unang aatakihan ng kaaway. Tama? Tama po ba? Alam nga naman yung nasa ulihan, nasa unahan. Kasi malakas ang puwersa na nasa sa harapan. Sila sila ang command responsibility. Tama po ba? Ginamit ang Diyos na propeta. Sino si propeta? Propeta Nathan. Anong accountability ni propeta Nathan? Pinaalalahanan niya si Haring David. Ano sabi niya? Mali yang ginawa mo. Mali yang ginawa mo. Dapat tayo sa ating mga Kristiyano, pag nakita nating mali, tapikin natin. Mali yang ginawa mo. Huwag tayong mahiya. Mali yang ginawa mo. So, nagkaroon ng, tawag dito, merong nangyari sa pamilya ni David. Yung itinatawag na, ang tawag dito? Consequence. Tama po? Kaya para huwag tayong magkaroon ng consequence, huwag nating ikahiya ang humingi ng tawad at parating sa ating mga kapatid. Amen? Naantok na kayo? Gising, mga kapatid. Amen. Number 3. Ito. Accountability produces growth. Yan. Kawikaan 27:17. Tama naman ito eh. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal. At isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. People learn from one another just as iron sharpens iron. Sabi ng Bible, magiging matalas ka, mas magagamit ka ng Panginoon, mas lalago ka sa pananampalataya kung ikaw ay magkakaroon ng kapwa Kristiyano na makakasama mo na magiging accountable sa iyong pagiging Kristiyano. Paano tayo mahahasa? Halimbawa, ang tao, ang hahasa ay kapwa-tao. Tama? Amen?
Ang Kristiyano, ang ahasa ay kapwa Kristiyano. Amen. Kung gusto mong lumago at lumawak ang iyong faith, magpahasa ka sa mga mentor o ika nga yung mga lingkod ng Diyos na talagang subok na ang kanilang pananampalataya, matatag na sila sa ating Panginoon at talagang sinubok na sila ng panahon at talagang ando doon yung tibay ng kanilang pananampalataya. Magpa-mentor ka, doon ka magpahasa. Kung gustong mahasa sa business, pumunta ka sa maunlad na businessman. Tama po ba? Kung gusto mong mahasa sa science, magpunta ka sa scientist o sa science teacher para mahasa ang kaalaman mo sa science. Kung gusto mong mahasa sa salita ng Diyos, pumunta ka sa mentor mo at pagpaturo ka upang mahasa ang isipan mo sa salita ng Diyos. Matagal na nating nakikinig mga kapatid. Napakarami na nating mensahe ang napakinggan, pero ang mahalaga, yung ipinapangaral ng mga lingkod ng Diyos, itanim sa puso at isipan ng bawat isa. Amen? Kasi linggo-linggo na lang tayo nakakarinig. Kaya nga inuulit-ulit ko yung mga past preaching ng ating mga lingkod ng Diyos to refresh our mind and to refresh our hearts. Amen? Kasi pagka linggo, ala lang. Kahit hindi ako nag-notes, tinatandaan ko po yan para a sort of review dahil tugma naman sa aralin. Tama po ba? True repentance. Guard your heart. What you sow, what you reap. Lahat yan po, tugma-tugma yan. Magtanim ka ng kasalanan, anong aanihin mo? Kasalanan, natural. Hindi pagpapala, kasalanan. Pangako ng Diyos, eternal life eh. Hindi tatanggapin ng Diyos yung makasalanan. Halimbawa, yung napako sa krus, simple lang, Panginoon, isama mo ako sa paraiso. Instant. Tama po? Mali ba ang kwento ko? Hindi. Kaya makita po natin, mga kapatid, so we have to desire and pray and find accountability in our lives. Anong accountability ng mga magulang? Paaralin ng mga anak o hindi? Paaralin ang ating mga anak magmula nursery, kinder, ano ba susunod sa kinder? Prep, elementary, high school, ang malupit, nadagdagan pa kasi ng 2 taon eh. Kaya nakabigat eh. College. At pag nakatapos naman ng mga anak, may accountability rin kayo sa inyong mga magulang. Kasi minaririnig ako eh, ay hindi na kailangan obligahin ng mga anak para magbigay sa mga magulang. No. Mali po yun. Paano ka pagpapalayan ng Diyos kung di ka magbibigay sa mga magulang mo, aber? Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Kung nakikita mo magulang mo, nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng ganito, meron kang trabaho, hindi mo tutulungan? Sumagot kayo mga anak. Please. Tulungan mo. Magkakasala ka pag hindi mo tinulungan ng iyong mga magulang sapagkat kami, hindi naman namin talaga obligasyon namin na kayo paaralin. Tama. Iginagapang kayo ng ating mga magulang para kayo ay makapagtapos ng pag-aaral dahil accountable ang magulang sa ating mga anak at kayo ay accountable naman sa inyong mga magulang. Amen? Hindi kayo pagpapalain mga kapatid, tandaan ninyo yan. Huwag kayong maniniwala, makikinig sa mga sinasabi, ay bahala siya sa buhay niya, yung mga anak ko, bigyan niya ako. Hindi, magbibigay kayo. Tanim mo yan eh. Aanihin mo yan. Sino magulang dito nagpabaya sa anak? Lagnat lang, nag-aalala na. Wala sa bahay ng maaga, nag-aalala na. Accountable kami bilang mga magulang ninyo. At nawa naman ang mga anak naman na maging accountable din sa mga magulang. Amen? Nangangaral ba ako ng nenermon? Parehas lang. Amen. Ito naman po ay para sa lahat. Wala po exempted dito. Amen? O, lumabas na yung 3. Sino meron? Ang lahat naman ng ito mga kapatid, tandaan po natin, ito po ay magagawa nating lahat sa tulong at habag ng Panginoon. Gusto ba nating manatili sa kasalanan? Ay nasa sa inyo yon. Basta ako,
Ihahayag ko, kasi po may dalawang biblical accountability. Ano yung biblical accountability? Number 1. Ayan. The ability to give an account. Pananagutan ng tao sa kapwa at sa Diyos. Talaga pong may pananagutan tayo sa Diyos. Ganon din sa tao. Kaya sinasabi ko, pag nakikita natin ang kapatid natin ay nanghihina sa pananampalataya, tapikin natin, paalalahanan natin. Accountable tayo. Tigit sa lahat. Lahat ng ating ginagawa, pagsusulit natin yan sa Diyos. Basta ang Diyos gagawin niya lahat para tayo ay maligtas. Kaya naman yung kaligtasang ino-offer sa atin ng Diyos, ingatan natin. Huwag nating hayaan na tayo ay madaya ng dyablo. Amen? Nakakalungkot, talagang ganun eh. Huwag nating punuan ang ating puso ng mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Ang pangalawa, ayan, may katotohanan kang inaamin. Mas madali pong magsinungaling kaysa umamin ng katotohanan. Proven na po yan. Kaya ako napag-isip-isip ko, bakit ba ako mahiya? Di sabihin ko ang totoo. Lalo na pagdating sa pera. Wala akong pera. Hindi ako maniniwala wala kang pera eh. Tama po ba? Meron. Kaya nga lumapit sa iyo, alam na may pera ka. Kaya nangungutang sa iyo, alam na may pera ka. Pero sasabihin mo, wala akong pera. Ano po ang dapat natin gawin para hindi tayo magkasala? Ano isasagot natin? Sige, sino? Alam niyo, sinasabi ko, may pera ako. Pero itong pera ko, budgeted for 1 week. Wala naman akong hanap buhay eh. Ewan ko kung bakit lapitin ako ng mga namangungutang. Alam niyo, sa lugar namin, maraming parao at saka maraming ano doon eh. Mga vampira. Mga galing yan ng kuwan eh. Galing yan ng Egypt. Mga parautang at saka meron ka vampira. Yan. Kaya, doon pa lang, kasalanan na yun eh. Tama o hindi? Kasi sinasabi mong wala, meron. Ako, wala yata ako ngayon. Meron. Meron. Pag sinabi kong wala, minakapa ako. Pang-tights pala itong nakapa ako. Pera pa rin. Di ba? So, tandaan natin mga kapatid. Sinasabi, maliit na kasalanan eh. Kaya nga kami, lagi namin inuusal yung little foxes of sin. Little foxes of sin. Tandaan natin mga kapatid, huwag ninyong papaghariin ang kasalanan sa ating mga puso. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto niyo magkasala? O hindi? Ayaw. Hala kayo, pagka kayo gumawa ng kasalanan, lagot kayo kay Lord. Pero sa totoo lang mga kapatid, accountable talaga tayo sa isa't isa. Tapikin mo nga yung katabi mo, ganun mo sa balikat. Huwag na may pagtulakan. Huwag ka na magkasala ha. Totoo kaya? Huwag na tayo magsinungaling mga kapatid, hindi po yan makakatulong sa buhay Kristiyano. Kaya nga ang Panginoon na parito sa lupa upang iligtas ang makasalanan. Bakit mo i-consider ang iyong sarili na ikaw pa makasalanan pa ngayon? Tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Yung kaligtasang inopen niya sa atin, gusto niya makita yung ugat kung bakit tayo tinanggap. Anong sinabi ng tinapik mo? Nasaktan ba? Ito, tinulak talaga si Gerald eh. Malaki ba ang kasalanan ni Gerald sa'yo? Talagang matindi ang pagtulak mo eh. Praise the Lord. Hindi po, sa totoo lang mga kapatid. Dinadaan ko lang ito para maging masaya lang tayo. Na wag po natin papaghariin ang kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Tandaan po natin, ito po ang lagi kong ulit-ulitin. Mahal ng Diyos ang makasalanan, hindi po yung kasalanan. Dahil wala pong papasok sa langit na makasalanan. Kahit simpleng kasalanan na natin dito, hindi ka makakapasok sa langit.
I-correct nyo ako kung mali yung yung sinabi ko. Dahil ang Diyos ay nananahan sa pusong malinis. Kaya nga lagi tayong humingi ng tawad. So ano po ang conclusion natin dito, mga kapatid? Sa atin bilang mga Kristiyano, may accountability tayo na dapat nating gawin una sa Diyos. Ikalawa sa kapwa Kristiyano at sa tao. Hindi tayo mga perpekto. Tama po ba? Hindi tayo perpekto? Kailangang may mag-correct sa atin dahil accountable tayo sa correction. Dahil sa ating mga nagagawang kasalanan. Kailangan makita ang accountability sa buhay natin at ito ay magagawa natin sa tulong at habag ng Panginoon. Tandaan mo ito, tandaan, hindi mo ito magagawa nang hindi mo kasama ang Panginoon. God is with us sa ating mga buhay. God is good. God is with us. Kung ang Diyos ay nasa sa atin, yung mensahe po ng Diyos, itanim ninyo sa puso't isipan natin. It's up to you. Ako, alulod lang ng Panginoon na magpahayag ng salita ng Diyos dahil lahat naman po ay nasa Biblia. Lahat po ng binanggit natin sa araw na ito, utos po yan ng Diyos na dapat nating sundin. Pag inutusan ka ng amo, susunod ka o hindi? Ay, how much more ang Diyos? Pag utos niya, sundin mo. Kaya lang, nadidisobey. Dahil yung puso natin, dapat laging naka-align sa puso ng Diyos. Amen? Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang utos ng Diyos. Si David nagpatuloy. Paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, yun nga, may consequence. So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Nawa, ang salita po ng Diyos ay tumimo. Accountable po ba tayo sa Diyos? Susundin ba natin ang utos ng Diyos? Accountability niya ng Diyos sa atin. Kaya tayo pinili at inalagaan ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga pangalan. Ultimong bilang ng buhok ay alam at bilang yan ng Diyos. Ewan ko kung mabibilang ng Diyos ang aking buhok. Kay Bishop, ewan ko kung mabibilang din ang buhok ni Bishop ng Diyos. Pero bilang na yan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nga may mensahe kahapon, pararamihin ko ang mga anak mo, lahi mo Abraham. Kasi dami ng buhangin. Ayun nga, dumakot ka ng buhangin, hindi mo kayang bilangin. How much more yung buong buhangin? Walang mahirap sa Diyos. Lahat po ay posible sa Diyos. Amen? Kaya sa umagang ito, maging accountable tayo sa utos ng Diyos. Amen? Pananagutan natin yan sa Diyos. Pananagutan natin yan sa ating mga sarili kapag tayo ay hindi nakasama sa piling ng Diyos. Amen po ba? So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Nawa, ang salita ng Diyos ay timimo sa puso't isipan ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Heavenly Father, we praise your name. We glorify your name, O God. Nawa, Lord, bilang mga Kristiyano at bilang mga lingkod mo, marapat lamang namin sundin ang mga utos mo. Sapagkat yan po ang sinasabi mo sa amin, na lumayo kami sa kasalanan. Lagi po kami magpasakop sa iyo, Panginoon. Kung ano po ang sinasabi mo, sundin lamang namin ito. Para po sa ikabubuti at sa ikalalago po ng aming pananampalataya, Panginoon. Lagi mo po papag-alabin ang aming mga pananampalataya. Lagi po kami susunod sa kalooban mo at lagi po kami maglilingkod. Habang buhay, paglilingkuran ka po namin, Panginoon. Kaya kami po sa araw-araw namin panalangin, bigyan mo po kami, Panginoon, na maayos na buhay, Panginoon. Upang mapaglingkuran ka, ilayo mo po kami sa anumang uri ng sakit na kung saan magiging hadlang ito sa aming paglilingkod sa iyo, Lord. Huwag mo po itong pahintulutan, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon. Palakasin mo po ang aming mga tuhod, palakasin mo po ang aming mga isip,
Palakasin mo po ang aming mga puso, Panginoon, ang aming buong katawan, Panginoon, upang maihandog po namin ito sa pamamagitan po ng paglilingkod namin sa iyo, O Diyos. Salamat po sa buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon. Pagpaalalahanan kami, concerned kami sa pasanin ng mga kapatiran, Panginoon, magtulungan, sapagkat yan ang nais mo makita sa amin, yung kami nagtutulungan, sapagkat magagawa namin ito dahil ikaw po ang Diyos na siyang aming sandigan, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at pagpalain mo po ang natitira pang oras ng gawain ito. Dalain po namin na bigyan mo na po kami, Panginoon, ng magandang panahon magmula sa mga oras na ito hanggang sa mga darating na araw, O Diyos. Maraming po salamat po at pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Thank you, Pastor Del, sa mensahe sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Aking pong tinatawagan yung ating pong mga leaders para po i-distribute yung ating pong communion. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, muli, marami pong salamat sa mensahe na aming pong narinig sa umagang ito. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay darako ng communion. I-bless niyo po ang communion na ito. I-anoint niyo po ito, Panginoon. Gamitin niyo po ito para sa kagalingan ng aming pong pangangatawan na anumang mga inilagay ng kaaway sa aming pong mga buhay. Ito po, Panginoon, ay isang instrumento upang maalis ang anumang infirmities na nakalagay sa aming pong pangangatawan. Salamat po sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus, ito ang aming dalangin. Amen. Bigay po na. Better than I ever considered. You fall